Hello, what's up guys? Welcome back to Good Bro Production. I'm here with Plan Motive. Giving guys another reaction video. On this time, we're talk about Young 199 Dear Lord production by Adam 641. At ito nga pala ay requested mismo ni Young 1 sa atin. Sinad niya sa atin yung mensahe na to. At gawin na natin kagad para makatapos tayo. At nag-react ako kahapon. So ngayon, react na naman ulit. So tuloy-tuloy na tayo guys na makapag-react at makadami tayo. At gano'n pa man, hopefully magustuhan niyo yung mga request niyo. At pasensya na kayo, hindi ako makapag-react. Hindi rin ako makapag-post sa FB. Hindi rin ako makaasikaso na kung ano. Dahil napaka-busy ko this week talaga. At marami akong ginagawa. So talagang pahirapan din. Ganun pa man guys, sa mga bago ito, kung bago lang kayo sa reaction video natin, huwag niyo kalimutan mag-subscribe, i-like, i-share yung video natin. Kung di ma-share, kahit i-like nyo na lang para ma-recommend sa iba. Ganun pa man, di ko na atake mapaborit yung artist. Nandito tayo para sa facts, meaning at message. At ako may masabi man ako di maganda, kayo nang bahala, magpasensya. Andito lang tayo para sa reaction video talaga. Pero bago tayo magsabi, bigay ko lang yung pedigree ko, may music producer in California, may audio engineer at the same time, master of type sa mandan at master practitioner of psychologist. Gawin to guys para makarami tayo. Young 199 Dear Lord production by Adam 641 official music video. Yun nakakatawa. Kasi sunod-sunod yung atake ni Young One eh. Hindi niya tayo pinagpapahinga. Talagang inaatake niya tayo ng music after music after music. At hindi niyo na napapansin na kahit anong gawin natin talaga, may mga tao talaga na talagang sinisipagan nila sa karera na gusto nilang marating. At sa tingin ko, nakuha na ni Young One yung para sa kanya kasi yung momentum niya nandoon eh. Consistent siya palagi bilang isang vlogger, bilang isang artist. You know, nakikita natin na consistent siya. You know, hopefully lang na karamihan ng mga Pilipino mag-switch din sa YouTube para mapaanggan yung mga musika at mga obra na ginagawa niya. Kasi sa totoo lang, bago niyo siya makilala bilang isang vlogger, musician muna siya ngayon. So, hopefully ma-appreciate yung ginagawa niya. Tuloy natin kung ano yung mensahe na pinapakita na. Kasi alam ko, mahal na araw eh. So, gawin na natin guys. 99 shit. Yung duo na to, ang hirap tibagit, putang ina. Yun din yung pinaka-advantage guys eh. Tag may kakulab ka, putsang hirap na nun kasi hindi ka mahihirapan magsulat. Hindi ka mahihirapan magsulat pag may kakulab ka guys. Kasi anytime pwede ka magsulat, hindi mahirap kasi first ako, second verse, ang bilis makapagawa ng musika men. Etong tandem na to, putya, parang matindi na rin talaga. Mahirap nang banggain din na pag mga ganito. Pareha sila ng style din talaga, yung perspective nila. Sheesh. Utang na, gumagaling yung projection nila sa camera na si Nenen at saka si nasasanay na sila sa camera guys. Puta ka na, hirap yan. Nasasanay na sila sa camera. Nasasanay na sila mag-project, hindi na masyadong parang hindi na sila nag-aalangan, nafe-feel na nila yung momentum nila. Talagang nakakuha na nila yung dapat na para sa kanila. Sa mga kasalanan naming nagawa, patawad sa kasalanan namin nagawa mula nung una. Mga di namin naisip na lumala mga kapuso ka na ng mainit sa pagkabala na hindi ko makalain na parang nakipaglaro sa apoy. Ako'y nakipaglaro sa apoy. Ang kamatayan pero kami iyong tinubos sa pamamagitan ng iyong anak na ang Diyos. Ikiwala mo na sa aking binigay sa kapila ng mga kasalanan ko. Alam ko na kahit palagi lang magnaganto, sa'yo pa rin ang mananakan itong puso ko. Katanganan, di ko alam. Di na uubusan tong dalawang nabibilib na lang ako talaga guys. Kasalanan. Totoo lang, lahat tayo talaga makasalanan simula ng bata tayo, wala na tayong magagawa dun. Lahat tayo magkikita-kita talaga sa NPR na talaga. Nasa Diyos na yan kung talagang papaligtasin niya tayo. Nasa Diyos na lang talaga guys. Na kay Kristo na lang talaga pagbalik niya. Alam ko lahat tayo makasalanan. Kasi pag-isip pa lang ng masama sa kapwa natin, yung pag-type natin ng kagaguhan sa FB, thoughts kasi natin yun eh, kaya hanggat maaari, hindi ako masyado naglalabas ng mga thoughts na masasama. Kasi yung thoughts mo, na ma-manifest yan through diba? Pag ini-spell mo siya, diba yung meaning ng spell? Spell, yung pagsulat mo. Ang spell, ang meaning yan, parang tawag dito, yung nagsasabi ka ng masama. Yung mga parang sa Naruto parang genjutsu. Yung gumagawa ka ng spell, love potion, mga ganun. Spell ang tawag dun eh.
mga panggagayuma, pangbabarang, spell ang tawag doon. Pero sa witchcraft, ginamit yung spell na yon para rin magawa yung mga salita na yon. Para mabuo at maintindihan mo. Kumbaga, para magustuhan mo ako, gagawan kita ng spell, parang ganyan. Pero magugustuhan mo ako pag nabatid mo yung gusto kong intensyon. Diba? Maintindihan mo ako pag nasagap mo yung intensyon na yun at yung spell na yun, yung mga words, yun. So, yun yung parang sa medieval era, yun yung pagkakasabi nila doon. Hindi ko yung personal na idea sa ibang tao yun. Sinasabi ko lang sa inyo. Gano'n pa man, sa makaramdam ko lahat talaga tayo mapupunta sa impyerno dahil, lahat tayo makasalanan eh. Yung mga sinasabi natin, kahit hindi natin intensyon, sinasabi pa rin talaga natin. O kaya naman, mga pag-iisip natin na masama sa kapwa natin, yung parang susuntukin kita, babangasan kita, aabangan kita, gugulping kita, mga ganun, mga papatayin kita. Yung mga words natin, hindi na natin maaalis yan eh. Kasi nabanggit natin siya eh. So, kailangan lang talaga next time, karoon tayo ng self-control sa mga bagay na yun. Tuloy natin. Niligtas sa lahat ng kapahamakan. Sa iyong kamay na inabot mo. Sa akin na hindi ka nag-aalaga. Grabe si Youngman, putsang Grabe talaga. Si Nainay medyo mabait pa eh. Si Youngman, wala na talaga. Nakita niya na yung formula ng pagsikat ng isang individual talaga. Natuto siya sa talaga sa social media. Nakita niya kung papaano pagsamantalahan yung emotion ng mga tao. Kasi ang tao talaga, especially mga Pilipino, very emotional. At nakita yun ni Yang One, in-exploit niya yun, napakatalino talaga ni Yang One. Kasi nakita niya, doon kayo nagre-react eh, doon din ako gagawa, doon din ako gagalaw. The more na nagre-react kayo, hanggat wala akong sinasabi na ikasasama ng loob ninyo, inaatake ko kayo ng personally, na parang pinagbabantaan ko kayo, gagawin ko yung gagawin ko. Mag-hate kayo na hate, okay lang yun. Pero hindi napapansin, pinag-uusapan nyo ako sa social media, nagba-viral ako, nagtitrending ako, nagpo-post yung mga iba't ibang mga page dahil sa akin. Ang laking bagay nun guys, hindi nyo nakikita yun. Very effective ang ginagawa ni Young Man ngayon. Yung pen game niya, yung vlogging game niya, napakahusay. May mga artist kasi na takot pa eh. Takot pa silang magsalita. Takot pa silang kasi marami talagang mapanirang individual. Makakita ka na lang na, magugulat ka na lang na nagtulong-tulong na kayo, hindi nyo pa rin siya mapabagsak. Yun yung pinakamasakit dun eh. Darating yung time, mag-aalala si Young Man sa inyo. Nag-aalala na ako sa inyo, nagtutulong-tulong na kayo, di pa rin nyo ako mapabagsak. Tulungan ko na ba kayo? Tuloy natin. Ako tayo dyan. Putak Holy Week nakapag-ambag. Sin maagawa nun, man. Kahit ako mag-aambag sana ako ng 15, kaya lang naglabas yung XB, naglabas yung Glock 9, naglabas. Matatabunan tayo. Pero si Young One na yun, wala silang pakialam. Puta na, di nyo. Maglalabas din ako. Si Smuggles naglabas din. Talagang sasagasaan talaga nila. Wala silang pakialam kung sino man yung mga sikat na naglabas. Maglalabas sila. Bakit? Bakit? Naglabas ka, maglalabas din kami. Puta yan. Bars! Walang takot! Puta yan. Walang takot talaga. Walang sikat-sikat sa amin. Maglabas ka, maglalabas din kami. Naparil tayo lahat doon. Tuloy na tsaka ni Young Man. Tuloy na. Sa mga mali ko na, parang ayok ko na. Halos subukan ko na lang mga langat. Subalit ang dito ka, dito na. Pinatawan mo pa rin ako at umuubot. Tinanggap sa lahat ng mga Bars! Ako nakakalimot ay naaalala mo ako. Sa'yo ko lang naramdaman ng tunay na pag-ibig at pagmamahal ang mga patawarin mo ako. Ang salita mo yung buhay na wala rin ang magbibigay sa amin na lakas. Naging boses na Putang ina yan. Kaya ako pala nagugustuhan yung dalawang to kasi mababa yung boses ni Young One. Si Nainay naman mataas. Lakas na. Naintindihan ko yung sinasabi ni Young One din talagang kahit anong kagaguhan na gagawin natin, mayroong isang bagay na parang hindi direktang galing sa Diyos, pero signal
na parang magwa-wake up sa'yo. Parang tinatawag nila na wake up call. Parang kung dati ganito kakasal mo, tapos biglang may mga tao na talagang tarantado, barong-baros ngayon, parang dinaan na lang nila sa pagbablog, di ba? May mga tao naman na talagang nakita nila yung outlet kung saan nila pwedeng ilagay yung enerhiya nila na hindi nila maalam kung saan nila dadalhin. At naging maganda na naging productive sila instead na maggawa sila ng kagaguhan, magdroga sila, pumatay, mang-hold up sila. Nakita nila na merong outlet pala. Yung mga ganun. May mga ganun kasi mga individual eh. At sa akin, naintindihan ko sinabi ni Yang na talagang minsan mapapagod ka sa sarili mo, mababisit ka. Eto guys, I'll be honest, dito sa America, ang dami nagpapakamatay guys. Bata pa lang, 25, 26. Mental health. Di nila kinakaya yung problema sa panahon ngayon. Masyado kasing mabilis yung kaganapan eh. Masyadong maraming stress. Magpasalamat kayo, Pilipino kayo. Promise. Yung Pilipino, immune tayo sa mga suicidal eh. Depende na lang pag hindi nila naiintindihan yung mundo eh. Kailangan talaga maintindihan mo yung mundo. Talaga makita mo na kahit anong kagaguhan na ginagawa mo, as long as hindi ka sumusuko, andyan yung Diyos nasa likod mo lang. Kasi hinahanap mo pa yung para sa'yo eh. Ang individual, talagang bawat lalaki talaga ang nahihirapan sa mundong ito. Yung mga babae, may nahihirapan din yan kasi limitado lang yung kaya nilang ibigay sa mundong to eh. Pero yung mga lalaki, hirap kasi daming kakompetensya din talaga. Tuloy natin. Sa lahat, makabuluhan at di kayo patayan na kahit sino mang nilalaan. Di mo pinagdamutang iningatan. Iyaya na natatungo sa bawat araw na dumarating. Salamat po ang mga ako'y sa'yo pa rin. Patawad po, patawad po, patawad po, patawad po, Ama. Patawad po, patawad po, patawad po, patawad po, Ama. Patawad po. Nilabutan ako dun ah. Ay, talaga tayo, mga tarantado talaga tayong lahat eh. Minado ako nung high school at saka college. Bata pa ako. Lahat talaga tayo, nakabataan natin, bida-bida talaga tayo. May alis yan. I'm glad na lahat tayo nagbago. I'm glad na si Yang One nagbago, si Nainay nagbago, yung mga gangster na kasama nila nagbago. Kasi nagkapamilya sila, nakapokus na sila dun eh. Ako naman, nakita ko lang yung dumi ng mundo talaga. Nung nakita ko yung dumi at nagkaroon ako ng talino, nakita ko, shit man. Hindi lahat ng bagay kailangan bigyan mo ng reaction. Minsan may mga kalat sa daan, di mo naman yan dapat ilagan eh. Dumiretso ka lang, hayaan mo lang sila. Yung mga tao na magre-react sa'yo, mga sensitive yun talaga. At kailangan mo i-exploit pagsamantalahan yung mga taong iyakin na yan. Hindi nila naiintindihan pa yung mundong to eh, kung paano yung laro ng mundo. Kung paano ang kalakaran sa mundong to. Hindi nila maintindihan. Kasi yung utak nila, kasi yung thoughts nila malaya eh. Especially pag nasa computer ka, nasa cellphone ka, hindi ka naririnig ng ibang tao. Thoughts mo lang. Ikaw lang at ang iyong utak ang nagsasalita. Nasa cellphone ka lang, hindi ka naririnig. Pag nagsasalita ka, magta-type ka lang. Kung ano yung naiisip mo, sinasabi mo na lang direkta sa may FB, Instagram. Wala kang control. Diba? Yun. Try natin. Patawad po, patawad po, Ama. Patawad po, patawad po, patawad po, patawad po, Ama. Ganda ng shot na yun ha. Kasalanan naming nagawa, Ama. Sana pag kinumpara mo to sa mga 90s na video, early 2000, basag silang lahat kay Yang One, tsaka kay Nainay. Yung mga lumang mga rap artists, mga rap videos dati, di ba dati ang di pa maganda yung mga video, pero ngayon, ang gaganda rin ng mga video na ngayon talaga eh. Kahit sa video na, pagkompetensya na lahat. Ako nga, naglabas ako ng music video.
Parang pang YouTube lang, hindi ko nilagay sa Spotify yung gawa kong kanta na bago na na Blessings Darating, kasi hindi ako proud dun eh. Parang experimental ko lang yun eh sa English na at saka sa music ko. Pero nakakatuwa lang na ngayon kahit sino pwede na mag-music video, di ba? Patawad sa mga kasalanan naming nagawa. Ama, Tama na eh, Brian. 8 shots. Tanga na, every month meron tayo nakuha kay Yang at saka kay Ninen. Kailangan magtuloy-tuloy sila sa ganyan. Shit. 2 days ago pa lang to, meron ng 1,100 views. Ang bilis. Ako makakuha lang ako ng 100, hirap na ako sa loob ng isang araw eh. 100, hirap na ako sa loob ng isang araw. Yun, nakakuha na agad. Sa bagay, meron po 6,000 subscribers si Yang. Yung iba dyan, di pa gising. O kaya naman, diba? Ngayon pa lang si JTag nandito rin. Kaya katulad ko, pakahusay din talaga. Nakakaingit din minsan yung mga ganito kasi parang gusto kong gumawa rin ng kanta pero hindi ko magawa eh. Kasi nakatali yung kamay ko sa mga aktibidad na kailangan kong tapusin. Nakaka-proud na si Yangon at si Ninen patuloy na gumagawa, and hopefully kung kaya nilang every week o every 2 week, gawa sila eh. Every month, gawa sila. Naalala ko si Eminem gumawa ng 26 songs sa loob ng isang buwan. Grabe, 26 songs sa isang buwan. Yata yun, hindi ko maalala kung sino yung artist na yun. May ganun, sobrang addicted nila sa paggawa ng music na parang akala nila hindi na sila, yung parang iniisip ko lang palagi, parang gusto kong gumawa ng music kasi pakiramdam ko parang huling taon ko na sa paggawa ng music, so gawa lang sila ng gawa. Parang isipin ninyo hindi natin alam dati na pwede pala tayong gumawa ng musika, pwede tayong makapag-produce ng sarili nating musika, makapaggawa ng sarili nating music video. Pwede pala tayo makapaggawa ng sarili nating track. Hindi natin alam, pwede naman pala yun, 'di ba? Nung high school ako, putya, sa Walkman pa ako nagre-record sa banyo. 'Di ba? Napi-principal pa kami dati noon. Tapos yung ginagamit naming track, yun yung pinangko-contest namin. Early 2000 pa yun 2001. Sa radyo pa kami ng first year high school pa lang ako noon. Kasagsagan ng Rap Olympics sa Rap Public. 'Di ba? Doon pa lang talaga kami noon. Tapos after noon, wala pang Rap Public, wala pang Rap Olympics. Sumasali na kami ng mga contest noon. Pahirapan pa, kailangan pa namin magpasama no. Tapos yung kakilala ko si Rainer, si Rainer ba 'yon? Sino ba yung kasama ko? Si Rainer Harabese at saka si Edwin Ormilio din talaga. Shoutout sa kanila talaga. Rin talaga yun, mabibigat din talaga yun eh. Mga bagsakan nun, mga Bone Thugs and Harmony. Kasi dati nagko-compose pa ako, baduy ako sa compose ko dati. Sabi ko, paano kaya nila ginagawa yung mga ganun mga tono-tono? Gagaling din talaga. Talagang meron talaga magagaling guys. Bata pa ako, may magagaling na talaga. Hanggang ngayon, kabisado ko pa rin yung rap ko nung high school ako first year. Isipin niya, first year high school. Palang ako yun, 12 yata, o 12 or 13 pa lang yata ako. No? First year high school ako. Kumukontest na kami nun dati. Hindi lang talaga ako yung parang nagdudurag-durag. Hindi ako ganun eh. Ayoko magmukhang itim talaga. Yung parang ginagaya ko yung mga ego. Ayoko. Gusto ko talaga sariling forma natin, Pinoy talaga. Yung forma na tayo lang talaga gumagawa. Yung sariling estilo natin, di ba? Maganda sana yung mga forma na parang sando lang, baggy pants, mga ganun. O kaya naman polo. Basta gusto ko casual yung dating ng pagiging natin eh, musician eh. At saka hindi rin ako dati pa lang may talino na ako sa bagay na yan na ayoko tawaging hip-hop. Sinasabi ko lang modern music. Modern. Kahit nung nagkaroon kami ng parang
parang meron kaming parang party yata yun yung sa may school namin. Pag tinatanong nila, oh, magpe-perform nga pala to, yung nag-rap ako kasi meron kaming ano, yung tawag dito, yung high sack, yung ginagamit ng mga babae, tapos ginagawa naming maskara yun. Nakuha lang namin yun sa Ghetto Dogs eh. So, yung kulay brown, susuot kami nun, tapos malaking polo kami, tapos pants. Tapos sabi na, oh, mag-rap sila. Sabi namin, hindi kami mag-rap. Modern song lang. Poetry. Modern poetry lang. Ganun. Hindi ko sinasabing rapper kami o ano. Kasi parang may hate ako sa Amerika sa hip-hop music eh. Kasi parang nayayabangan ako na parang inaangkin nila. Parang ganun. Meron akong, matalino na ako sa panahon na yun dati talaga. Sa mga ganyan mga bagay. Kasi, you know, musika is tawag ito, parang inspiration yan eh. Creativity sparks another creativity. So, hindi porket dito galing eh. Nasabi ko na yun many times eh. Pero, ayoko lang din talaga na sasabihan tayo na magnanakaw na parang ibang mga lahi na, hindi naman eh. Ibang-iba yung tunog natin eh. Nandun yung pagka-Pilipino eh. Na may reggaeton, hindi nila masabihan, di ba? Kasi reggaeton yun eh. Iba yun, hindi yun basta hip-hop lang talaga. Ganun pa man guys, nagustuhan ko to, bibigyan ko to ng 10 kasi na-appreciate ko yung gawa nila. Sa totoo lang, nagugulat ako kasi pagbukas ko ng messenger, andyan si Young One, meron na namang kanta, sabi ko, putsang, galing na putang, kahit ako nagugulat. Nag-ambag sa Hollywood, may ambag. Di ba kayo nabibilib sa ganun guys? Ako nabibilib ako sa mga ganun eh. Mataas kasi yung appreciation ko sa mga ganong bagay, especially sa masisipag. Ang laki ng respeto ko sa mga taong masisipag. Sobra. Kasi ganun yung personalidad ko, masipag ako. So pag nakita ko ng masipag na tao na-inspired ako lalo. Na-appreciate ko sila. Ganun pa man guys, hopefully nagustuhan ninyo. Huwag niyong kalimutan pakinggan Young 199 Dear Lord produced by Adam 641. Congratulations pala kay Adam 641 at hindi siya napapagod paggawa ng beats. You know, at galingan nyo sa lahat ng bagay na gusto gawin sa buhay niya, sa pamilya, mga ibigin ng mga tao na paligid sa inyo at higit sa lahat. Magdasal kayo palagi. Plan motive nga pala ng good bro. Ingat ka lahat dyan. Peace out.